Ang topic natin for the past two Sundays is about repentance. So last minute kanina pagising ko, ang nasa mind ko, bakit kaya ang repentance is so hard for most people? So yun ang title na natin. Why repentance is so hard for most people. Tinan nyo, pag tinanong ko, sino sa inyo nahihirapan sa repentance? Taas ang kamay, kayong lahat dyan. Okay, hindi ba? Pakahirap ng repentance. Ang repentance came from the word metanoia. It is a change of mind. Magbabago ang iyong takbo ng pag-iisip tungkol sa kasalanan. Una-una tungkol sa Diyos. Kasi ang mga tao dahil sa hindi nila nakikita ang Diyos and they got frustrated, very frustrated, gumawa sila ng kanilang Diyos. At yun ang nais ng Panginoon na mag-turn around tayo at magbago ng takbo ng pag-iisip. Repentance is not an emotion. It is a decision that results in a change of mind which leads to changing the way you think and change with the way you're living. Alam mo, ano yung way of living natin ngayon? Hindi ba? Pag tayo nagkamali, nagkasala, meron tayong guilt, shame. Hindi tayo makamove on, di ba? Self-condemnation. O minsan, yung ibang tao, kinokondemn natin when they make a mistake. So, that is the way of living na meron tayo. Pero, sa metanoia, repentance is not an emotion, it is a change of mind. It is a decision to make, hindi yung emosyon mo lang. So, ito. Kaya napakahirap ang repentance sa maraming tao dahil emosyon niya ang nagdidikta. Ang nagdidikta ng kanyang aksyon ay emosyon. Aalis siya dito sa church, sa HTBC. Dahil meron siyang gusto na hindi nangyari o sumama ang loob niya o meron siyang napansin na hindi kapareho niya, mas mabait siya, ang leader ay hindi. May problem siya sa leadership, then nag-iba siya ng church. Which is, hindi naman ganun ang nais ng Panginoon. Kaya niya iniutos sa isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Natatandaan niyo ba? Dapat memorize ng bawat Christian. Kung papaanong inibig ko kayo, ganun kayo mag-iibigan. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo alagad ko. Meaning, yun ang ating uniforme. Doon tayo makikilala. Hindi sa pagbibitbit ng Bible na nilalagay sa kilikili. Hindi ganon. O Bible na medyo nakatago sa bulsa. Hindi ganon. Kaya ngayon, ang Bible, nasa cellphone na Meron na tayong Bible apps. Moderno na tayo. Hindi naman natin dinideny ang modern world. No. Hindi tayo pwedeng maging haters. Na pagka-ayaw mo sa BTS, haters ka na. Alam niyo yung BTS, baka kayo nagbi-BTS pa Please, ang itinuturo niyan, love yourself. Speak yourself. Nagsalita yan doon sa UN. Yun ang kanilang sinabi, yun ang kanilang leader. Ewan ko, hindi ko na tinandaan ang pangalan. Basta yun ang pinakamatanda sa grupo na magaling mag-English. But, yung grupo na yon, mag-repent na kayo and don't idolize that group. It's leading people to be self-centered, and when you are self-centered, there's the big chance, fat chance, mataba na chance. Okay, pag tinagalog ko yung fat chance, you'll commit suicide. And you will get frustrated. Why? Yan ang sabi sa Bible. The heart of man is deceitful above all things and desperately wicked. We cannot trust your heart. You cannot trust yourself because yung inyong sariling efforts is not enough. Kaya, and then, sinasabi ko lamang ito para dun sa mga matatanda at bata na nahuhumaling sa BTS, nahuhumaling
sa mga kung ano yung sumisikat sa mundo. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Ayan na. Repentance. Decision. Repentance results in a change of mind. Metanoia. Decision that results in a change of mind. Okay, ngayon, tignan niya. How many times have you thought of this? Na kayo naman nag-change of mind na tungkol sa sin. Alam niyo, sin, sin, ang pumatay kay Jesus, hindi Roman soldiers. Narinig niyo na sa akin yan. 1995, yung unang tuntong ko ng Pilipinas, sinabi ko na yan eh. Hindi naman mga Roman soldiers ang pumatay kay Jesus. Sin ang pumatay. Ako pumatay, ikaw pumatay, tayo, because all have sinned and fall short of the glory of God. The wages of sin is death. Kaya siya lang namatay. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kaya kung titingnan natin, why is repentance so hard for most people? Because of wrong thinking, misconception about what repentance is. Nagkaroon sila ng maling conception po. Ang inaatake lagi ng mga tao, sin. Kung sin ang pumatay kay Jesus, so we have to take care of sin. Can you? Tanong ko yon. Can you really take care of sin? Kaya mo? I'm asking you, can you take care of sin? Nung araw pa yan, puro napakaraming, wag gayong. Wag, thou shall not. Nagawa ba ang thou shall not? Kaya napakarami ang hindi nila magawa because of the misconception. Mali. Mali ang pananaw tungkol sa sin. Tungkol sa repentance. Now, when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. So, verse 13. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the regions of, ito na naman, Zebulun and Naphtali. Doon siya nagpunta. That it might be fulfilled. Okay, sa Isaias meron yan. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah, the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan. Alam niyo naman yung beyond the Jordan, di ba? Mag-prepare kayo, in 3 days tatawid tayo sa Jordan, yung kay Joshua, di ba? Beyond the Jordan. Galilee of the Gentiles. Okay. The people who sat in darkness, karugtong ito yung ating binabasa kay Isaiah. The people who sat in darkness have seen a great light. Yun ang pinaprophesy ni Isaiah. The people who sat in darkness have seen a great light. Okay, ngayon. Sino sa inyo who was formerly sitting in darkness? Pakitaas ang kamay. Okay. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi na muling lalakad sa kadiliman. Great light. I saw great light in my life. You did. Kayong lahat. Nakakasumpong kayo ng great light. And upon those who sat in the region and shadow of death, okay, ito naman, sa Psalms naman yan, shadow of death, light has dawned, na manaag ang liwanag. Maya-maya lamang, mamanaag ang liwanag. God made it easier for us. What was so hard in the past, He made it easy for us. Ginawa niyang madali sa atin ngayon. Because God is simple God. Yung simplicity of Christ. Hindi mahirap. Kung makikita niyo, God made it easy and simple for us. Hindi ba grabe yan, Diyos? Pag ikaw ay mabuting ama, gagawin mong madali para sa iyong anak. Yung mga mahirap para sa kanya, tuturuan mo siya. Napuprostrate yung bata, hindi niya may suot ang kamiseta niya Pinipilit isuot sa manggas ang ulo Oo
And you can, anak, you make it simple. Okay? Okay, look. Suot mo ngayon. Eat! Wa. Napakadali. Tapos suot ang kamay. Tapos hila mo, hila. Tuturuan mo siya. You make it simple. Huwag mo isusuot ang ulo mo sa manggas. Sabi mo sa katabi mo, huwag. Huwag mo isusuot ang ulo mo sa manggas. Hindi mo napakasimple naman, di ba? Made it simple. Jesus, God, in Jesus' name, when He came, He made it so simple for us to understand. Hindi mahirap. At pag naunawaan natin, talagang tayo ay magpapasalamat. Pagkatapos, sabi niya, tinan niya, from that time, mula noon, mula nung sabihin niya yung propesiya na yon, yung Galilee, yung symbolic na yun, tsaka yung sa Naphtali, sabi niya, from that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand, or the kingdom of heaven is very near. Lumapit, dumating na sa tao, lumapit sa tao, ang kingdom. Ngayon, pag binangtinan ninyo mabuti yung word na kingdom, meron. Yung kingdom, merong king, at saka na meron domain. It is useless to be king pag wala kang domain. Ang domain ay yung where you dominate, yung dominion mo. Domain. So si Jesus is the King of Kings. Siya ay Lord of Lords. Siya ay Alpha and the Omega, the beginning and the end and the first and the last, and He is the great I am. Before Abraham was, I am. Napakahirap makomprehend sa kanila nung una. Pero nung namatay siya at nabuhay na maguli, yun ang power ng gospel. Power, namatay, nabuhay muli. Sinabi niya, ako ipapatayin, pero sa ikatlong araw, mabubuhay ako muli. Hindi naintindihan ni Peter kasi sabi niya, come follow me. Kasi mamamatay din siya. Huwag itulot mangyari sa iyo yan. Ayoko maranasan yung kamatayan. Pero alam niyo, kung ating uunawain na hindi naman tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, malibang may matay. Actually, hindi ka makakalapit sa Diyos nang walang namamatay. The wages of sin is death. Sino may sin? Taas ang kamay. The wages of sin is death. So, patay tayong lahat dahil sa kasalanan. Hindi tayo makakalapit sa Diyos. Sa Kanya lang ang buhay. Nasa Diyos lang ang buhay. Pero mabuti ang Diyos, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Repent, for the King of Kings and the Lord of Lords of heaven is at hand. Nandito na. Ngayon, nag-ring na sa inyo. Hindi nga talaga mahirap. Nakikita niyo na ba ang sense na sinasabi ko? Because you attack sin, you deal sin. But sin has been dealt. Kaya ang hirap. Because you're thinking when you repent, you will be sinless. You will have less sin, but you will not be sinless. Yun ang nilutas ng Panginoon, sin. Sa Garden of Eden. Balik tayo doon. Genesis 2:15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree, unang utos sa tao, itong unang requirement niya sa tao, of every tree of the garden you may freely eat. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. If you break this command, the wages of sin is death, you'll die. So, natatandaan niyo yung Romans 5:12. Do you still remember Romans 5:12? Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned. Ito ang the greatest pandemic. Hindi ba ang plague could kill?
ang COVID could kill, could result to death. Kaya takot ang mga tao because people fear death. Kaya sabi ko, hindi ba wise na pag-usapan natin dito na ang world ay fearful about death, ay pag-usapan natin ang eternal life? Is it wise? It is full of wisdom that the role of the church would talk about eternal life when people are so fearful about death? Takot na takot sa death? Okay, balik tayo dyan. Tingnan niyo sa Genesis. Ano ang inyong natatandaan sa Genesis? Kinain ba nila ang bungang kahoy o hindi? Sa Genesis 3, kinain. Tapos nung kainin nila doon, ang nangyari sa kanila, nakita nila ang sarili nila hubot-hubad, naked. So meaning yung glory ng Diyos na nakabalot sa kanila, nakalambong sa kanila, left them. Maging yung panahon ni Samson. Si Samson, akala niya nandun pa rin eh. Doon sa Judges 16, verse 20, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I will go out as before at other times and shake myself free. Pero ano na siya nawala na yung power niya kasi habang natutulog siya, nagupitan na siya ng buhok Kasi dineclare niya kung saan yung kanyang, yun ang binigay sa kanya ng Diyos na instruction. Tapos sabi niya, I will go out as before at other times and shake myself free. But he did not know, sabay-sabay, but he did not know, one more time please, but he did not know that the Lord had departed from him. Doon sa Old Testament, ang Lord nagdi-depart doon sa mga nagkakasala sa Kanya, sa mga hari na hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, nagdi-depart sa kanila yung presence ng Panginoon. Okay. Pero ang promise sa atin sa New Testament, I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Will not depart. You need to repent. You have to confess. 1 John 1:9. If you confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Yung word na cleanse, nandun na involvement ng blood. And to cleanse us, may panlinis cleanse us. Yung karumihan, from all unrighteousness. Because God is faithful. Now, sa Genesis, nung kinain nila yon, nagkasala sila. Dito nagsimula yung sacrifice, yung animal sacrifice. Nagpatay ng hayop ang Diyos. Ang tabi, tunics, ang nakalagay doon sa Bible kasi, tunic of skin. Yun ang kinover sa kanila. Sabi dito, also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them as a covering. Okay? So, mula noon, ang panahong yon, eto na, yung anak ni Adam at saka ni Eve, ang panganay ay si Cain, ang bunso si Abel. Okay? Now, itong dalawang ito naghahandog. Si Cain, ang gusto niya ay yung pinaghirapan niya. Yung pinagsikapan niya. So, ano yung inahandog niya? Mga bungang kahoy. Mas mahirap kasi magbungkal ng lupa. Okay. So, ngayon, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. So ito nagsimula pa nung sila lumabas sa Genesis, tunic of skin. Sabi niya, tunic of skin.
At teka nga, para mas maintindihan nyo ako, no, ha? Leather jacket. Oh, yon. Gets nyo ako? Mas madali. Okay. Sinuutan sila ng leather jacket. Cool, man. Okay. Leather jacket. So, sinuutan sila ng leather. Makukuha mo ba yung skin ng hayop nang hindi ka nagpatay ng hayop? Na-imagine mo ba yung hayop na buhay pa, eh wala na ang balat? Kaya yun, tiyak pinatay yung hayop. Para yan ang simula ng offering. Yan ang simula. Na susunod ka ba sa Diyos o hindi? Yung instruction, susunod ka ba o hindi? Ito, verse 3. In the process of time came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Fruit of the ground. Prutas, bungang kahoy. Hindi tinatanggap, nire-reject. Tapos, si Abel brought also, offering, firstborn ng flock. Pinapatay yun. Sinusunog yun. Nirespeto ng Diyos ang kay Abel. Say, yun ang tama. May offering. May buhay. Dapat may buhay. Guess niya ka? Hindi yung pinaghirapan mo. May buhay. May dadanak ng dugo. Yun ang kailangan, dugo. Repent, for the kingdom of God is at hand. Tapos siya nagsalita doon. Kaya, ang mga kausap ni Jesus, tinan niyo, may religion o wala? Napakarami. Search ninyo. What are the religions in the time of Jesus Christ? O yan, i-type ninyo yan. Hellenista, Essenist, ayan, Judaism, napakaraming religion. Makikita nyo doon. Did Jesus join them? Nag-join ba si Jesus? Ano ba ang religion ninyo? Kami ho ay, mga Judaism kami, nasunod kami sa utos ng Diyos. Sasama ako sa inyo. Gumanon ba si Jesus? Hindi siya nag-join ng kahit na, no? Hindi siya nakisapi sa kahit na anong religion nila. I want you to know, God made it simple. But I fear, lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ang tao kasi ang nagpahirap. Alam niyo yung religion, napakarami requirement. Sa ibang religion, tataniman mo nga ng bomba ang katawan mo, ganyan ka. Tapos pupunta ka sa mga taong maraming hindi mo kapanalig sa religion mo, pasabugin mo sarili mo para patay siya ng lahat, belat. Ganon. Hindi naman ganon ang God. Hindi yun ang kanyang way. Siya na mismo ang nagkatawang tao para siya mamatay. Para siya maging handog. Para siya solusyon. God overcame sin for us. God mismo, God Himself, siya mismo, He overcame sin for us. Sinolusyonan ng Diyos ang sin para sa atin. Kasi, Pastor, bakit pag nakakausap ko po kayo, hindi condemning ang narinig ko? Sabi ko, anak, ang kasalanan mo, kasalanan ko rin eh. Magpapanggap ako, mas banal ako sa inyong lahat? Never ko pong kinlaim yun. I am being misled by my own feelings. Pag sinabi ko sa inyo, I'm holier than thou. Ganun kasi ang religion. Holier than thou attitude. Mas banal ako sa iyo. Bakit mo i-blame yung mga makasalanan? Nasaan na yung gustong humusga sa iyo? Sabi doon sa babaeng hinuling na inakto ng pangangalo niya. Alay niyo, huhulihin mo ba naman? Meron ba nangangalo niya, nag-iisa? Yung babae nandun, nasa yung lalaki. So yung lalaki, exempted. Kinaladkad yung babae. Ito, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Nasa yung lalaki. So, ang gusto nila, yung babae lang ang batuhin. Nasa yung lalaki babatuhin. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin. Kinurek ni Jesus. He made it simple. Yan ang utos ni Moses. Ano ang masasabi mo? Yan tanong sa kanya. Sa kautusan ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Okay? Ano ang masasabi mo?
Guro, ano masasabi mo? Sabi ni Jesus. They continued asking him. Ayos ang tigilan. So, tumayo siya. Okay. Dumampot siya ng bato. Sabi niya, He who is without sin among you. Ikaw ang may karapatang mag-judge. Oh, yung pong walang kasalanan po sa atin dyan. Ito, ba't yung pong walang kasalanan dyan? Siya unang pumukol. Let him throw a stone. Siya ang una. At him first. At her first. Siyang batuhin. Siyang unang bumato. Very strong. He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Tagalog. Okay. Sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang maunang bumato sa kanya. Una ka na. Oh, kung taga-naik ka, sasabihin mo, edi ikaw na. Gusto taga-naik yun. Madali bang maintindihan pag ginanong ko? Edi ikaw na. Kaya alam nyo, sa mga kwento-kwentuhan, huwag kang babangka. Hindi ka naman bangkero. Huwag kang, makinig ka lang and huwag kang yung argumentative, nakiki-argue ka lagi. Gawin natin masarap ang conversation. Tulad ngayon, I want it to be enjoyable. Repentance ang topic. It is a hard topic. God made it simple for us. It's not really a hard topic. Amen po. Gets niyo ako? Hindi condemning, very uplifting. Bibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Makikita natin ang liwanag. Makikita natin. Makikita natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Makikita natin. Madadama natin. Goodness of God. Yun ang mag-move sa atin para tayo mag-repent. Dalawang klaseng magulang. Wala nang ginawa kundi murahin yung anak. Hindi ba't yan ay sinabi ko na sa iyo? Sorry po. Sorry ka na naman. Gasgas na ang sorry sa iyo. Patawarin niyo po. Wala kang kadala-dala. Hindi ka na nagbabago. Rinig niyo na ba yan mga salitang yan? Sawa ako dyan. Sakristan ka pa naman. Ano sabi sa akin? Maliit pa ako, napakarami kong bad memories. Ganun memories, a teacher. Yung isang teacher ko na kaya kamag-anak ko. Patay na siya siyempre ngayon. Nagbabasa ako, hindi ako nakabasa. Hinampas ako ng ruler na plastic. Dito sa leeg ako hinampas. Leeg. Basag. Tapos nakaharap ako, hindi ako nakakibo. Hindi ako umiiyak. Luha ko. Sa harapan ng mga kaeskwela ko. At hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yung ginawa ng teacher ko na yun, na kamag-anak ko. Now, ganyan ang tao. Ganyan tayo. That's the way people deal with each other. At saka ganyan natin dinidil ang sin. And we condemn ourselves. We blame ourselves. Hindi tayo makamove on. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Ito, sa mga susunod na mga linggo, lagi nyo maririnig yan. The goodness of God leads you to repentance. Yan ang magpapabago sa iyo, yung goodness of God. Gusto ko pong i-emphasize na ang mga tao ay pagka-repentance na, ninenervyos kasi tingin nila napakahirap naman yung gawin. Hindi yun mahirap, yun ay imposible. Hindi mahirap. Imposible. Hindi mo naman yan. Why? Kasi nga, ang ating focus pagka-repentance ay yung sin. Paano nag-repent yung prodigal son? Nung siya nagugutom na, naalala niya, ako'y walang makain, samantalang yung mga servant ng aking ama,
sobra-sobra ang kanilang pagkain doon sa aking inalisang lugar. Ako yung magbabalik na sa kanya. Nagbago ang kanyang isip. Yun lang naman ang hinihintay. Nagbago ng kanyang isip. Sasabihin ko, hindi na ako karapat-dapat na maging anak po ninyo. Ako'y magbabalik na. Tanggapin na lang po ninyo bilang alipin. Oh. Malayo pa siya, inaabangan na siya ng ama. So, ano ibig sabihin nung malayo pa siya, tumakbo ang ama, nakalagay doon, the father ran to him. Tumakbo, palapit sa kanya. So, ibig sabihin, matagal na siyang hinihintay. At alam niyang babalik. Alam niya na ang kanyang takbo ng pag-iisip, hindi niya makakamtam yung kanyang hinahanap. Hindi niya makakamtam yung kagalakan, yung happenings, yung joy, yung kaligayahan na hinahanap niya will fade. Mawawala rin lahat. At siya babalik din at babalik. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, babalik at babalik ka rin. Oh, nagmintis ba ako doon? Is that a striking statement or what? Babalik at babalik ka rin sa Diyos. Pero kung hindi ka man bumalik sa Kanya sa ngayon, haharap ka rin sa Kanya, babalik ka rin. Para din tayong salmon. Kung saan tayo pinanganak, babalik din tayo doon sa ating pinanggalingan. Tignan niyo, pag hindi na unawaan yung aking discipline, yung aking, ang gagawin, ang laging panakot, ang laging nasa isip, bumubuo na ng grupo, mga rebelde. Alam niyo ba, rebelde, ang naghahanap ito, yung magbibigay ng katwiran sa kanya, yung ang tawag dito, yung magkukonsente sa kanyang naiisip. Ang mga rebelde, naghahanap ito ng kapwa rebelde, naghahanap niya ng magkukonsente ng kanyang feelings. Ang mga may kasalanan, gusto may kasalanan din. Tatatandaan niyo si Eva nung nagkasala. Sabi natin, bakit mo kinain yan? Diyatat. Kung ganyan kumbaga, bibigyan ko kayo ng dramatic na sa movie Diyatat, kinain mo yan. Mamamatay ka. Sabi ng babae, ano ka? Buhay pa ako Ang sarap. O, kain ka. O siya, sige na nga, sabi ni Adan. Kinain na rin niya. Dahil hindi niya gustong mapahiwalay. Kung mamamatay ka, mamamatay na rin akong kasama ka. Ang mga may kasalanan, sa halip na mag-repent yung ibang tao, gusto niya magkasala din. Yung mga addict, kahanapin niya ang kapwa niya addict. Yung mga alcoholic, maghahanap niya ng kapwa niya alcoholic. Acts chapter 2, verse 32 to 38. Itong si Jesus, muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa bagay na ito, nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama, ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. Tatataan niya yung siya binaptize. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa akin, Panginoon. The English natin yung part na yan. The Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. Merong enemy. Tapos, till I make your enemies your footstool. Tuntungan ng iyong paa. Ang mga enemies. David did not ascend into heavens, but he says to himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. Gets niyo ako? Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. Pinaliliwanag niya yung scripture. Okay, and then, ito. Now, when they heard this, they were cut to the heart. Na-convict sila. Tinamaan sila. Oh, yan, maraming misinterpretation yan. Pag nagsalita ko tungkol sa sin and you are hit, pinatamaan ako ni Pastor. Sinabi mo ba kay Pastor ang buhay ko? Ang kanya agad, a reputation. Gusto niya, ang reputation is what people think about you. Yun ang reputation. Pero ang tunay na ikaw, ito yung reality, is
who you are in the dark, who you are when you're alone. Ikaw yon. Hindi yung reputation ang kailangan. Eh, ang mga tao ay mas concerned sa reputation. They cannot repent. They cannot change. Ayaw yung, kami yan, pastor, pag lumipat tayo dun sa ibang lugar, kasi sa bayan, kitang-kita yung bumababa sa Bella Mart. Tapos pag bumababa ka sa Bella Mart, naku, nag-iba na ng religion itong si Kanyan. Si classmate ko, nag-iba ng religion. Si Pinsa, nag-iba ng religion. Apa si Tio, nakikiloko na rin doon. Kay Pastor Jesse. Ayun. Kay Boying. Ayan. Kaya tayo, pag lumipat daw sa ibang lugar, mas marami a-attend kasi hindi na sila mapapansin, makikita. Bago pa tayo lumipat dito, wala nang pakialam ang tao kung may makita ka. They believe that God made it simple. Marami ang naniwala. Pero itong nasa huling araw na tayo, gusto kong makita ninyo na ang repentance ay hindi ganun kahirap. Hindi katulad ng iniisip natin. Hindi mahirap. Imposible. Pero pag alam mo, hanga ka kay Lord. Believe ko sa Kanya. Yes, sir. Ano yung kanta natin? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Hindi mahirap. Nabagabag ang kanilang kalabon. Tinanong nila si Pedro at mga apostol. Sabihin nyo ngayon, tinanong nila si Pedro at mga apostol. Isa pa. Yun ang may teaching. Yun ang may lesson tungkol kay Jesus. Tinanong nila. Kasi ulitin natin, ulitin natin, verse 32. Kaya ulitin natin. Itong si Jesus, muling binuhay ng Diyos. Asaksi kaming lahat. Sa bagay na ito, nakita namin, muling binuhay ng Diyos. Nang ita siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu. Englishin natin itong part na ito. Okay? Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit. Okay? He poured out this which you now see and hear. Nung na-experience nila yung tongues of fire, yung mighty rushing, mighty wind, bumaba sa kanila, tapos nagsalita sila ng iba-ibang wika, yung wika ng mga taong nasa paligid nila, and they were speaking, nagsasalita sila ng mga kabutihang ginawa ng Diyos. Ang sinasabi nila. Hindi nonsense. Ang sinasabi nila, naiintindihan ng mga nakikinig doon, na ang sinasabi nila ay ang kabutihan ng Diyos, mabubuting gawa ng Diyos. Ang taong puspos ng Espiritu, ang mga kabutihan ng Diyos, yun ang kanyang mga sinasabi. Hindi pula. Hindi paninira, hindi pamumuli, kundi yung kabutihan ng Diyos. Therefore, being exalted to the right hand of God and having received from the Father the Spirit of the Holy Spirit, the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. Yung nakapuspusan. For David did not ascend into the heavens. Heavens. Sabi ngayon, heavens. Mga langit. Hindi isa lang yun. But he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Merong goal. Till I make your enemies your footstool. Maupo ka sa kanang kamay ng Diyos hanggang, ulitin natin, Tagalogin natin yung part na yun. Yun lang yan. Sinabi niya sa aking Panginoon, sabi niya rito, maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. You will trample them. Hindi sila makapananaig. You will trample them. Okay? Tapos tuloy natin. Tingnan nyo. Tuloy natin. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Si Jesus na inyong ipinako sa krus, Panginoon at Kristo, English. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Lord and Christ. Isa pa.
Lord and Christ. Subject ka sa Kanya pag siya Lord. Lord and Christ. Ang self ang nangingibabaw sa atin, yung nararamdaman natin. Kaya, believe yourself. Yun ang lagi narinig nyo sa BTS. Love yourself. Speak yourself. Yan ang sinasabi nila. Kaya, selfish. You cannot love being selfish. If you love yourself, you cannot love people. Unahin mo lagi ang sarili mo. Selfish. Selfless. If anyone desire to come after me, ang sino man nagnanasang sumunod sa akin, bayaan niyang, ito muna, talikdan ang kanyang sarili, deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kaya sinasabi niya ay Antichrist. Ang sinasabi ng BTS, kabaliktaran sa sinasabi ng Bible sa atin. And the world, ina-idolize sila, katulad ng panahon ng Beatles na lumaki ang ulo, sila raw mas popular na sila kaysa kay Jesus Christ. Tignan yun. Bakit sila nagsalita ng ganon? Nasa isip nila yun. Why compare yourself to Jesus Christ kung hindi ikaw ay Antichrist? Si Lucifer ang merong idea ng ganon. Si Lucifer ang may thinking na, I will exalt myself above the throne of the Most High. I will be like the Most High. Siya merong thinking ng ganon. Okay, ngayon, tignan nyo. Ito na. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Kaya tatandaan nyo lagi, Lord and Christ. Si Jesus, hindi mo lang Savior. If you confess the Lord Jesus, kung ipahayag ng iyong labi, si Jesus ay Panginoon. Yan. If you confess with your mouth, the Lord Jesus. Gets niyo ako? Kaya maraming tinanggap si Jesus Savior, hindi Lord. And that's where we made mistakes in our lives. Kaya ang heart natin cannot go with the Lord. Hindi tayo makaayon sa Kanya. Kasi we are trying to do it on our own. Hindi. Because you are trying to do it on your own. Ayoko makisama doon. I am not us pagdating doon. Sa sin, yes. Kaya tayo, sin. Pero pagdating doon sa pagsunod na yon, nakaka-move on ako dahil hindi ako sang-ayon doon. Hindi ko dinidil ang aking sin ng katulad ng susolusyonan ko yon. I can't. Wala akong power para doon. Hindi ko kaya yon. Verse 37, tinan niyo. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, yung mga may teaching ni Jesus, Peter and the apostles, na nandun. Yung first hand na tinrain ni Jesus, na nakarinig ng teachings, nakarinig ng tungkol sa repent for the kingdom of God is at hand. Sabi niya, men and brethren, what shall we do? Oh, yun. Sabay-sabay. What shall we do? Anong gagawin ko? Why repentance is so hard for most people? Ayan. Men and brethren, what shall we do? Oh, ito ang sagot. And Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Repent and let every one of you be baptized. At ngayon, malalim, mahaba, yung lesson na yun ng baptismo. Baptismo. Baptismo? Di ba natatandaan nyo ba yun, mga minamahal ng Panginoon, na kayo mga nabaptize na? Bago kayo i-baptize, ina-explain ko muna, kalugan, mamamatay ka sa luma mong pagkatao, at iaangat ka uli in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, sa pangalan ng Panginoon, mabubuhay ka na para kay Christ. Ang ibig sabihin, siya na ang Lord ng iyong buhay. So, repent and let everyone, what shall we do? Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yun ang kanyang lesson. Ang sabi niya, turn to Christ.
Repent and let every one of you be baptized in the name of. Yun ang ipapahalagahan sa buhay mo. In the name of Christ. Hindi yung repent, and tapos sabihin dito, huwag ka na magkasala kahit kailan. Deal with your sin, atakihin mo yung iyong sin. God ang nag-overcome ng ating sin. Kaya mga minamahal ng Panginoon, powerless ka na magtagumpay dyan pag hindi mo na-gets yung tinuturo sa atin. It is turning to Christ. Tignan nyo, Acts 11, verse 17 to 18. If therefore God gave them the same gift as He gave us when we believed on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God? Tagalog natin. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayong kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sino ba ako na makahadlang sa Diyos? Verse 18, nang marinig nila ang bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayon bigyan din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungkol sa buhay. Okay, Englishin natin itong part na ito. When they heard these things, they became silent. And they glorified God, saying, then God has also granted to the Gentiles repentance to life. Binigay din ng God yung repentance to life. So ang repentance, you turn to Jesus Christ. Kaya siya naparito mula sa heaven, nagpunta sa lupa, para i-deal ng Diyos. God overcame sin for us. Romans 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, sa anyong hinatulan niya ang kasalanan. Hindi niya ginawang mahirap para sa atin. Amen po. 2 Peter 3:9. Okay. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ng pangakong yon, alang-alang sa inyo. Sino yung inyo? Sa alang-alang sa inyo, sabi, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Kung hindi ka makapagsisi habang ikaw ay nasa kaginhawahan, pakinggan niyo mabuti. Kung ikaw ay hindi makapagsisi o hindi ka makapagbago o hindi ka makapag-repent habang ikaw ay nasa kaginhawahan, ilalagay ka niya doon sa kakulangan mo o sa kagipitan o doon sa merong sitwasyon ka na mahirap sa buhay mo para ikaw magbalik loob ka lang sa Kanya. Sukdo lang ikaw mag-alaga ng baboy at makakipag-agawan sa pagkain ng baboy. Mamulat lang, magising ka lang. Magbalik ka lamang sa dating anyo para ikaw babalik na ako sa Ama. Ang goal ni Jesus kaya Sera Parito, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya siya nagkatawang tao upang tayo ay makapunta sa Ama sa pamamagitan niya. Oh, He made it very simple. So we can approach God, we can come to God, at pag namatay tayo, makapiling tayo ng God. Why? Dahil ang buhay natin dito is so short, so temporal. Amen ba tayo doon? Amen, mahal ng Panginoon. Amen. Sukdo lang mabilanggo ka kung doon ka lang makakakilala kay Lord. It's okay po. Ayos yan sa God. Kasi pag namatay ka naman, heaven ka. Kung doon ka magsisisi. Yan. Amen ba tayo doon? Gets niya ka? Si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen po. Nasusundan niyo pa ba ako? Pag ako ay nag-adlib at hindi mo masundan, ang may problema ikaw, hindi ako.
Kung ikaw ay merong focus at interesado ko sa sinasabi ko, nakapaloob doon maya-maya lang tatanggap ka ng ayuda na 10,000 bawat isa. Makikinig kang mabuti. At pag ako'y nagtanong at hindi nakasagot, hindi makakatanggap ng ayuda, makikinig kang mabuti. Alam niyo ba sa treasury ng God ay meron ding password? Si Jesus ang password. Hindi makakarating ang prayer mo without His name. If you ask anything in my name, password yun I will do it. Gumagamit ka ng iba-ibang name. Gumagamit ka ng mga santo-santo na ibang mga names. Hindi makakarating. Kasi ang pangalan lang niya. Sa silong ng langit, wala nang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus upang ang tao ay maligtas. Siya lang, name lang niya ang ino-honor ng God. Siya lamang ang tumupad ng requirement ng God. Si Jesus lang. Because God so loved us. Now, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon hindi nagpapabaya sa kanyang mga promises. As some count slackness o kapabayaan, dinidelay, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Oh, paano magdating sa repentance? Goodness of God, yung kabutihan ng Diyos. Yun ang maglilid sa atin sa repentance, yung kabutihan ng Diyos. Natatandaan niyo ba yung sa Titus chapter 2 verse 11? For the grace of God that brings salvation has appeared. Then yung word na yan, appeared. Yun ang keyword yan, appeared to all men. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Tapos, teaching us that. Denying ungodliness and word, di ba repentance yan? Hindi lang ginamit yung word na repentance, but denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior. Looking for. Nandun ang iyong focus. Looking for the blessed hope and glorious appearing. Then yung word na appear. Who gave Himself for us, that He might redeem us, tubusin tayo from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Kailangan pa bang mag-appear siya kung kaya na natin? Yun ang reason kaya siya nagkatawang tao. To make it simple for us, for everybody. Maski yung panahon ng mga Pariseo. He appeared to them. They have been waiting for Jesus Christ. They've been waiting for the Messiah to come. Nung dumating ang Messiah, pinako sa krus. That's how you make mistake. That's how you make mistakes. Amen po ba tayo doon? Mga minamahal ng Panginoon, please, open your heart. Buksan ninyo ang inyong mga puso. Tingnan natin kung saan tayo inililid ng Diyos sa ating pagsasama-sama na maihayag natin ay mabuting balita. Ang mabuting balita ay nagbibigay pag-asa at liwanag sa lahat ng naghahanap ng pakikipagkasundo nila sa Diyos. Yun ang purpose nun. Don't even think, not even for 1 minute, na si pastor ay hindi tao. Ang tao, meron din pamilya. Ang tao, nagmamahal din sa kanyang mga anak. Ang tao, nagmamahal din sa kanyang kamag-anak, sa kanyang apo. Mga minamahal ng Panginoon, nakukuha niyo ba sinasabi ko na pinakamalaga yung kaharian ng Diyos? Yun ang unahin natin. Seek first. Seek first. Di ba sabi niya? Seek first the kingdom of God. Sa kingdom, merong king. Seek first the kingdom of God. Sabi mo sa katabi mo, sa kingdom, merong king. You're not in the kingdom if you don't have king. Walang kingdom pag walang king.
The kingdom of God. Seek first the kingdom of God and His righteousness, yung katwiran ng Diyos, His righteousness, and all these things shall be added to you. Okay. Yun ang kanyang preaching. Seek first. Yan ang sinasabi ni Jesus. Amen po. Kaya yun ang unang-unang preaching niya, repent for the kingdom of God is at hand. Yun ang unang-unang preaching ni Jesus. He made it simple for us, para sa ating lahat, mga minamahal ng Panginoon. Dito na tayo magtapos uli, Matthew 4. Now, when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. Alam niyo ba, Galilee kasi very significant. Yung Galilee kasi Galilean, di ba? Si Jesus, Galilean. Okay. Meron bang mabuting nanggagaling sa Galilee? Ayan, niya. Okay, number 13. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea in the regions of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea beyond the Jordan. Beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sat in darkness have seen a great light. Tayo yan. Yan, makikitayo ako. The people who sat in darkness have seen a great light. And upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. Tagalog natin, Tagalog. Okay. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang kaliwanagan. Okay, ilaw. At sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, shadow of the death, lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay na manaag ang liwanag. Sumilay ang liwanag. Mula noon, ayon. Kaya yun yung ibig sabihin ng mula noon. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsabi, magsisi kayo. Repent. Magbago na kayo ng takbo ng inyong pag-iisip tungkol sa kasalanan. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya yung mga placard, repent, end this year, malapit na ang natatawa ang mga tao, pero ang ibig sabihin lang nun, turn to Jesus. Yun ang ibig lang sabihin nun. Okay. Yun ang sa mga tao ay irrelevant. Ang pangalang Jesus ay sa maraming mga tao sa mundo, they don't believe Jesus Christ as the Son of God. Hindi sila naniniwala. Yan ang problema. Yan ang issue talaga. So why is it so hard for people to repent? Diba? Most people, it's so hard for them to repent and turn to God. Mahirap. No? Mahirap. Alam niyo kung bakit? Because what they need is simple. Turn to Jesus. And you will be able to overcome sin because God overcame sin for us.